Hindi naman yun yung Ama eh. Kaya nga napakaliwanag, naparito. Dito, ang tinutukoy ni Juan, yung pumunta rito, tunay na Diyos yun. Ipapakilala niya yung tunay na Diyos din. Ngayon, ang sa'yo, ang problema mo, pagka ganyan ka, magiging dalawa na ang tunay na Diyos. Kasi sabi mo tunay na Diyos Ama, tunay na Diyos si Kristo. May problema ba yun? Basahin nga natin ang magandang balita pa rin. Gis 30, basa sa Juan, kapatid na Daniel. Ako at ang Ama ay iisa. Di naman pala naging dalawa Ako at ang Ama ay iisa. Ano na problema mo, kapatid? Ako ay tunay na Diyos. Ang Ama ay tunay na Diyos. Pareho kami tunay na Diyos Isa lang. Bakit? Nag-umpisa naman kami pareho magkasama Nasa sinapupunan ng Ama ang Anak. Tunay yung Diyos na kinaroroonan niya. May ano siya? Tao. Napaka mali naman pangangatwiran. Wala na sa logic, wala pa sa sensibleness, wala pa sa Biblia. Ang tunay na Diyos, nahipo ng aming, ang buhay na walang hanggan, nahipo namin, sabi ng mga apostol, nahipo ng aming kamay, nakita namin siya, pinangaral namin siya, buhay na walang hanggan siya. Sino yon? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Sino yon? Yung naparito, ang anak. Kaya, bakit tunay na Diyos sa pakilala ni Juan? Kasi maraming dinatnan si Kristo sa lupa, buhay na walang hanggan. Ayun yun. Diba? Ngayon, susundan kita, kapatid, doon sa sinabi mo na, teka ha, ang sabi niya kanina, wala raw mababasa si Kristo, tunay na Diyos. Yung nga ang Bibliang binasa mo na magandang balita, yun na nga nababasa Matigas lang ulo mo, kapatid. Alam mo, naunawaan kita. Napadilim na kasi isip mo. Dahil ang puno mo nasa kadiliman. Kaya didilim na rin ang isip mo. Yan ang tiyak na tiyak dyan. Pareho na kayong magdilim ang isip. Nabulag na isip mo ng pambubulag ni Satanas at saka ni Manalo. Na si Kristo tao lang. Hindi mo na kasi matanggap mismo. Yung Biblia mismo binasa mo. Ikaw na pumunta riyan Tapos sabi mo, babalik ka tayo sa dating salin. Susundan naman kita uli. Mahirap itong ginagawa mo sa akin palakang palundag-lundag susundan naman kita. Sabi mo, balik daw tayo sa dating salin. Lilitaw daw sa dating salin, mababasa ka ba ikaw si tunay na Diyos? Si Jesucristo, tunay na Diyos. Wala kayo mababasa si Jesucristo, tunay na Diyos. Di basahin natin sa dating salin. 5:20 ng unang Juan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Sino ba yung totoo? Sino sa makatwid si Kristo yung totoo? Upang makilala natin siya na totoo. Tayo nasa kanya na totoo. Sa makatwid. Kailan ba ginagamit yung salita? Sa makatwid. Therefore, sa makatwid, at totoo, yung kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyusan. Yun ang nakasulat sa talata Bakit sinabing tunay na Diyos? Kasi na parito, tunay na Diyos, in comparison sa mga dinatnan sa lupa na mga Diyos-Diyusan. Kunin mo lang yung unawa, kapatid. Yung naparito, tunay na Diyos. Bakit tunay na Diyos? Tinan mo papakita ko sa'yo. Nagkatawan tao yun Yung nagkatawan tao ba? Tao? Basahin nga natin ang unang Timoteo 3:16. Pakinggan mo sa lahat ng salin mo basahin. At walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanglibutan. Tingnan mo, yan si Kristo Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Pagkatao ba sinasabi dyan? Pagka-Diyos May dakilang hiwaga ang kanyang pagka-Diyos.
yaong nahayag sa laman. E di yung kanyang pagka-Diyos nahayag sa laman. Nagkatawang tao nga kasi siya. Tapos, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Di ba si Kristo yan? Oh. Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Hindi lang basta tunay na Diyos. Dakila pa hiwaga ng pagka-Diyos ni Kristo. Ano sasabihin mo walang mababasa? Dakila ang hiwaga ng pagka-Diyos. Siya yung tunay na Diyos na nakarating dito sa lupa at buhay na wala hanggan. Patunayan natin. Balik tayo sa dating salin. Unang Juan 1:1 hanggang 4, kapatid na Daniel. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nakayag. Yaong Tamo, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. So yung buhay na walang hanggang nahipo ng mga apostol, nakita nila, narinig nila, yung buhay na walang hanggan na yung kasama ng Ama. Tama? Sino yon? 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, si Kristo. Kasama ng Ama, iba yung Ama. Iba yung Ama, tunay na Diyos yun eh. Pero yung kasama niya, hindi naman Diyos-Diyusan. Yung kasama niya, buhay na walang hanggan at tunay na Diyos. Tunay na Diyos na paano? Nung dumating sa lupa, pinakilala tunay na Diyos dahil maraming Diyos-Diyusan. Ang liwa-liwanag, kapatid eh. Itong salita ng buhay na ito, itong buhay na walang hanggan, nahipo ng aming kamay. Binabalita namin sa inyo, yung buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Eh, sino yung buhay na walang hanggan kasama ng Ama? Yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, yung anak. Sasabihin mo, walang mababasa ang tunay na Diyos yung anak. Ayaw mo lang basahin. Ayaw mo lang tanggapin. May nababasa. Tanungin mo lahat ng tao nakikinig ngayon, naririnig nila. Meron silang narinig. May nabasa. Ikaw lang naman ang bukod tangi. Kasi nauunawaan nga kita. Diyan ka siguro lumaki. Yan na pinakain sa'yo tuwing Huwebes at saka Linggo. Yan na lagi mong narinig. Hindi madali para maunawaan mo. Naunawaan kita, kapatid, at hindi kita sinisisi. Pero ang masasabi ko sa'yo, kung ididilat mo yung pangunawa ng puso mo, wala namang ibang Diyos na kasama ang Ama na sinasabi na naglatag ng langit na mag-isa. Wala namang sinasabi tayo na may katulungan Diyos naglatag ng langit eh. Ang sinasabi natin, may kasama ang Diyos nung inilalatag niya ang langit. Sabi nung karunungan, nang itatag niya langit, nandun ako. Nung naglagay siya ng balantok ng kalaliman, nandun ako. Nandun siya eh. Lahat ng ginawa ng Diyos, nasaksihan niya eh. Basahin natin ang Apokalipsis 3, versikulo 14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kita mo? Ang saksing tapat at totoo. Bakit saksi? Lahat ng ginawa ng Ama, nasaksihan niya eh. Siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Paano mo naman igigit sa akin tao yan? Saksing tapat at totoo, pasimula ng paglalang ng Diyos. Siya yung siyanawa, siya yung amin, siya si Kristo, siya yung siyanawa. Hindi makakatutol dyan ang pastor mo.
na ang siya nawa si Kristo. At kung si Kristo yung siya nawa, siya yung saksing tapat at totoo. At siya rin ang nakasaksi ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Nandun siya bago nag-umpisa ang paglalang. 8:22 ng Kawikaan. Basahin natin. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, ang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa sipingan niya ako. Yan. Meron pala kasiping ang ama eh. Nasa siping niya ako. Huwag mo namang alisin sa Biblia yan, kapatid. May kasiping ang ama. Tiyak na tiyak ko, hindi tao yun. Bakit? Eh wala pa akong lalabok nun eh. Hindi pa ginagawa tao nun eh. Nasa siping niya na ako eh. Kaya sabi ni Kristo, luwalatiin mo ako sa'yo, Ama, ng kaluwalati ang aking tinamo sa'yo. Bago ang sanlibutan naging gayon. So umiiral na siya kasama ng Ama, nasa siping ng Ama, nang ginagawa lahat ng bagay. Tama yung Apokalipsis, siya ang pasimula ng paglalang, saksing tapat, siya ang siya nawa. At ang Kristo ang panguna sa lahat ng bagay, na nakasaksi ng lahat ng bagay na ginawa ng Ama. Huwag mo sabihin tao yun, kapatid. Ang tao lumitaw lang nang gawin ng Diyos mula sa alabok ng lupa. Yun ang katotohanan ng nasa Biblia. At sana naunawaan. Kaya lang, di natin talaga matatapos pag-usapan to. Mahabang paksa ito. Kasi ang hinahanap mo palagi, mabasa, si Kristo ang tunay na Diyos. Kristo ang tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos. Yun ang gusto mo mabasa letra por letra eh. Para kung hahanapin ko rin sa'yo, basahin mo, si Manalo ang anghel sa sikatan ng araw. Wala kang mababasa nun. Letra por letra, si Manalo anghel sa sikatan ng araw. Kahit nga sa lubugan ng araw, hindi mo kayang basahin si Manalo yung anghel eh. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag kayong ganyan kung gumamit ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng katotohanan, letra por letra ang mababasa mo. O, kagaya ito. Mababasa mo ba si Manalo? Bula ang propeta? Hindi. Pero sabi ng Diyos, lilitaw ang maraming bula ang propeta. Kasama si Manalo ron. Yun. Ang katunayan bula ang propeta yan, ang itinuro niya Santa Cena, may abulo yan. Wala namang abulo yan na Santa Cena sa Biblia. Tingnan mo? Ang itinuro niyang panalangin, patayo. Tumayo kayo. Wala namang ganun sa Biblia na sing mananalangin, tumayo. Kaya ministro mo, sing mananalangin, nakatayo eh. Kasi utos ni Manalo yun. Tumayo kayo. Basahin natin. Antikristo ito si Manalo eh. Basahin natin sa kanilang pangunahing aral. Ito po, nasa mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, page 116. Isama ninyo ang damdamin ninyo kapag nananalangin ang kapulungan. Sino man sa mga nangangasiwa ng pagsasamba ang nangunguna. Tumayo kayo ng maayos. Tumayo, utos ni Manalo yan, no? Siya gumawa niyan eh. Sa Biblia, di naman nakalagay, tumayo. Ha? Pwedeng manalangin ng patayo pag wala kang paraang makaluhod. Pero ang talagang utos, luluhod ka sa Diyos. Si Manalo, kung siya nag-uutos, tumayo kayo. Wala mang instance na hindi ka tatayo eh. Kaya sa telebisyon, sa kapilya, lagi na lang sila patayo kung manalangin. Bumabaksak sa kanila yung sinabi ni Kristo, huwag kayo maging gaya na mapagpaibabaw. Iniibig nilang manalangin ng patayo.